Well, habang nagbubunyi pa rin ang karamihan na sa ating mga Pilipino dahil sa pagkapanalo ni CJ Opiasa sa Miss Grand International 2024 at kung napanood nyo nga, nagkaroon siya ng Grand Welcome Parade, we are really hoping na talagang masundan pa yung kanyang pagkapanalo as first runner-up ng Miss Grand International 2024. At dahil na nga din sa press conference na napanood natin, maraming sinasabi si Mr. Nawat, ang organization president or owner ng Miss Grand International. And sinasabi niya na gusto niya yung kamukha din ni CJ Opiasa. Gusto niya na ganun din ay ipadala natin sa susunod na edisyon ng Miss Grand International Beauty Pageant. Ang tanong, sino ba yung talagang pwede? Sino yung talagang pwedeng sumunod sa yapak ni CJ Opiasa na sana naman ay manalo na tayo? Hello guys, welcome back to my channel. This is Roderick Cruzabala and today's video pag-usapan nga natin ang mainit pa rin na pinag-uusapan na gusto ni Mr. Nawat ay kamuka or gusto ni Mr. Nawat na ipadala natin sa Miss Grand International 2025 ay kagaya ni CJ Opiasa. It doesn't mean na exactly the same like the face, the body, etc. But we all know that CJ Opiasa has persevered. She persevered kung saan man siya nandun ngayon sa kanyang position as first runner-up ng Miss Grand International. Marami na siyang pageant na sinalihan. Binibining Pilipinas, she was on place. Miss Universe Philippines, she was first runner-up, not bad. And Miss Grand International 2024 was the highest placement na nakuha niya as first runner-up. She is eloquent, beautiful, body-wise, face, maybe not the most beautiful face, but pag inayusan mo talaga siya at talagang makikita mo na talagang ready na uhaw siya. Na gustong-gusto niya yung ginagawa niya. Yun yung talagang gusto ni Mr. Nawat. Especially also the personality daw. Gustong-gusto daw niya yung personality ni CJ Opiasa na mabait, na alam mo na talagang pwedeng makasama or makatrabaho. Diba? Gano'n naman yung naririnig natin sa kahit na anong organization. Siyempre, hindi sila pipili ng may attitude or feeling diva or whatsoever. And yeah, so CJ Opiasa was the perfect example daw, sabi ni Mr. Nawat. At dahil nga dito, iisipin natin o nag-iisip tayo kung sino ba yung pwedeng ipadala. I'm not saying na sila talaga yung pwede. Personally, hindi ko sila kilala, so hindi ko masasabi kung mababait ba sila, kamukha ni CJ, talagang uhaw na uhaw ba sa corona. This is just kung ano yung naiisip ko or kung sino yung naiisip ko. Before tayo mag-proceed guys, if you're new to my channel, if you haven't subscribed, kung bago lang din kayo, i-click nyo yung subscribe button kung gusto nyo sundan yung aking mga vlogs in the future. In general, everything about beauty pageant. Right, so sino nga ba yung pwede na ipadala natin sa Miss Grand International 2025? Marami, to be honest, na pwede. Kung sino man yung sasali, syempre hindi din natin sure. Marami tayong pinadala na feeling natin is mananalo sila pero hindi. Meron tayong pinadala na feeling natin dapat sila yung nanalo pero hindi. Diba? So masyado din tayo talagang naging emotional. Masyado tayong naging nationalistic na hindi natin nako-consider na yung nanalo is nasasaktan natin. Okay? So hindi natin alam, baka nanonood yung nanalo, nagsasabi tayo na kesyo mas maganda yung Philippines, etc. We have to be like professional. Kung hindi nanalo yung ating delegates, then just accept. Okay? Kung ano man yung reason, kung meron mang ibang rason bakit hindi nanalo, then just let it be. Wala tayong magagawa dahil tapos na yung coronation. CJ Opiasa did really well. Of course, we expect na siya yung mananalo, but India is actually really stunning. Yeah, so sino nga ba yung pwedeng ipadala? Base kay Mr. Nawat, gusto niya yung personality ni CJ Opiasa, and alam naman natin, nakita din naman natin talaga na talagang uhaw na gutom sa corona si CJ Opiasa. I-analyze muna natin kung ano ba yung Miss Grand International. Basically, bongga. Okay? So, production-wise, talagang every year, hindi sila nagpapatalbog sa production. Sa stage, talagang napakalaki ng stage, ang ganda ng stage. Production-wise in general, like, alam mo yung talagang, pwede mo nga siyang isama talaga sa Big Four. At pwede mong tanggalin ang Miss Earth or Miss International. But, yeah, so of course, marami pa rin na dahil nga sa mas matagal na ngayon ibang pageant, hindi pa rin siya kasama sa Big Four. In general, Miss Grand International, hindi mo masasabing cheap at hindi mo masasabing minor. Nando na sila sa stage na yun. Pwede natin sabing kasama sa Big Five. But dahil nga Big Four is sila yung mga pinakamatatagal na beauty pageant. Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Earth. Although Miss Earth
hindi pa rin naman ganun katagal because mas matagal siya sa Miss Grand International. So yun, sino nga ba yung pupwede? I think that isa sa napipili ko or naiisip ko, si Joy Piazza is real parang Filipinang-Filipina yung beauty. Pwede ring Latina ang itsura. I think that isa sa prototype niya is Katrina Legado. She was Miss Universe Philippines 2022 second runner-up. Kung i-summarize nyo talaga is fourth runner-up siya. But sa Miss Universe Philippines that year, nagkakaroon sila ng parang Miss Philippines Charity, parang place siya ng second runner-up, and Miss Philippines Tourism na first runner-up. And then meron pa talagang runner-up. Okay, so runner-up, second, first, and then Miss Philippines Charity, Miss Philippines Tourism, and then actual Miss Universe Philippines winner. So Katrina Legado, she is not new to the pageantry. She joined Reina Hispano-Americana 2021 if I'm not mistaken, and she landed I think third runner-up. She is a lasalista and I think that she is from Taguig. So she is beautiful, Filipinang beauty, and then maganda rin ang katawan. Yeah, may ibubuga din si Katrina Legado, and I think that she is one of na po pwedeng ipadala sa Miss Grand International 2025. Okay, so I'm not saying na gusto niya sumali o may plano siya sumali, but she is one of the candidate or delegate or girl na kilala na natin. Diba? Syempre ako personally, wala akong kilalang ibang mga girls na hindi nyo pa nakikita. So that's why I cannot say any names. But yeah, so Katrina Legado, I think one of the prototype Filipina beauty maibubuga. And second to the last, dalawa lang yung napipili natin so far. Marami pa rin nagsasabi na si Celeste Cortesi. But Celeste Cortesi, I think she is not for Miss Grand International. She is more for siguro Miss Globe. But of course, so scrap na natin. Celeste Cortesi is not one of my choice. Ang isa sa choice ko is actually Gazini Ganados. Nakita naman natin yung kanyang performance sa Binibining Pilipinas, especially doon sa swimsuit, sa gown, talagang the way she flip her hair na emote kung emote, which ganun talaga ang Miss Grand International, di ba? And napapansin natin o namabalitaan natin na talagang mabait din si Gazini Ganados. And facially, beautiful, body beautiful, aura kung aura, stage presence, talagang malakas daw ang dating niya sa stage ni Gazini Ganados. Body, talagang sexy si Gazini. Overall, talaga yung aura niya is talagang maganda. Hindi nga lang siya pinalad na mag-place higher than top 20 sa Miss Universe 2019. Those two are, I think, the girls na po pwedeng isabak sa Miss Grand International 2025 if ever meron silang planong sumali. I'm not saying sila yung gusto ko, then sumalang na sila. Okay, so I am just one of the fans na nag-iisip kung sino ba yung pwede nating isunod kay CJ Opiasa para naman hindi maputol yung streak ng Miss Grand International o ng Philippines sa Miss Grand International. So sino sa palagay nyo among the two pwedeng isalang sa Miss Grand International 2025? And this is it. This is a very quick video. I just really thought na or think na these two ladies are pwede di kalibre para sa Miss Grand International 2025. Thank you very much for watching. Bye-bye. Time to party.